Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito na nakakagulat dahil sa binanggit na ni Digong ang Diyos na ang Diyos na daw ang bahala sa kanya sa kulungan kung anong papuntahan niya. Totoo ba ito? At kung mapansin natin si Sarah sa bawat appearance niya sa mga video ay mabait-bait na siya, di ba? Mukhang mabait na siya, nakangiti palagi, malumanay ang buses. Totoo ba ito? Parang gumawa na naman sila ng paawa-awa effect, di ba? Parang isang drama na naman ito para maawa ang sambayan ng Pilipinas. Akalain mo ay nabanggit na ni Digong ang Diyos? Ay nako, impyerno nga ang palaging inaano nila ang pinagsasabi tapos pinagmumura ang Diyos, tapos ngayon maniniwala sa Diyos kapag wala nang matakbuhan, wala na si Xi Jinping, wala nang ibang pumanig sa kanya, di ba? At tumawag na sa Diyos, naku, hindi yata papayag ang Diyos dyan. Ito ang video panoorin nyo mga kababayan. Dinhi sa gawas, o niya, niingon siya nga, ihatag nga na daw niya kuno sa Ginoo kung unsa may mahitabo sa iya ha, bahala na, so be it. O niya nga mensahe sa inyo, kinangutan naman kong mensahe niya para sa inyo. Okay, so itong sinabi ni Sarah dito, sa Tagalog ay sabi na ni Digong, kumusta ang lahat at wag mag-alala dahil pinaubayan niya sa Diyos ang lahat. Para palang si Jesucristo siya parang si Jesucristo yung malapit nang ipako sa krus si Kristo na nagsabi na ipaubaya ko sa iyo aking Ama ang lahat. Parang ganyan kung firing squad naman sasabihin ni Digong itatabi daw siya sa rebulto ni Rizal. Ibig sabihin ay hero pala siya. Kasi kung i-firing squad daw siya ng ICC, ay paggagawa siya ng rebulto, di ba? Diyan sa mga taga Hong Kong na OFW, nangulikta siya ng $10 bawat isa dahil ipapagawa ng rebulto. Saan naman ilagay yung rebulto? Di ba? Sa Hong Kong ba? O sa Pilipinas? Itatabi daw kay Jose Rizal ngayon sinasabi na naman niya na ang Diyos na ang bahala sa kanya. Maniniwala ba kaya ang Diyos? Maniniwala ba kaya ang Diyos sa kanya mga kababayan? Ang dami-dami niyang pinatay. Pang-apat na utos ng Diyos huwag kang pumatay, di ba? Sa 10 Commandments, huwag kang pumatay. Isang tao nga lang bawal Bawal pumatay kahit isang tao. Yang dami-daming pinatay sa history of the world, sa buong sanlibutan. Sa Pilipinas lang nangyari ang planado na sistematiko at planadong pagpatay, pagkakatok and then babarilin yung mga tao na walang due process. Diba only in the Philippines nangyari yan. Kung may nangyari na mga tukhangan sa Mexico na ginaya ni Digong, ay hindi ganun. Kasi yun talaga ay mga gangster yun, lumalaban talaga yun, may mga barilyo na mahabang kalibre at totoong talagang gera. Diba dito sa tinutukhang ay mga rugby boys lang Yung armas, tirador lang tsaka Indian pana, walang kalaban-laban. And then kung mamatay, lalagyan ng paltik na 38 na made in Danau, Cebu. Diba? Kinakalawang pa. Grabe. Kaya dito, katawa-tawa ito, balikan natin Sinabi ni Sarah parang kikidlat parang kukulog ito, parang butit hindi tinamaan ng kidlat. Nga ihatag nga na daw niya kuno sa Ginoo kung unsa may mahitabo sa iya ha. Aba, ihatag baka kay Lucifer ihatag, di ba? Ihatag sa Ginoo. Grabe. Pati naman ng Diyos ay isinama niya sa kasinungalingan niya para maawa ang buong Pilipinas, sabihin na nagano na siya, naniniwala na sa Diyos. Kung naniniwala ka sa Diyos, huwag mong gawin ang pagpatay ng napakarami. Sabihin natin na nagalit ka, nakapatay ka ng isa, tama na yun, di ba? Bakit pinaplano pa at kinabukasan, tukhang na naman. Umabot ng 2 taon ang tukhangan, walang katapusan. Kaya umabot ng 30,000 mahigit ang lahat ng dead bull na mga inosente at may halong drug addict. Okay, ito balikan natin Nga ihatag nga na daw niya kuno sa Ginoo kung unsa may mahitabo sa iya ha, bahala na, so be it. O niya nga mensahe sa inyo, kinangutan naman kong mensahe niya para sa inyo.
Sinabi mo po kanina sa pagpuli na so be it. Ano po yung mensahe niya kay Kapatid? So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, ipag sa Diyos ko na yan lahat. Ang galing, no? Kapag wala nang kakampi, Diyos na ang inaano eh. Diyos na ang kanyang mamaya o baka bukas sasabihin niya, kakampi ko na ngayon ang Diyos. Mga DDS, kakampi na natin ang Diyos. Kakampi ha. Tingnan natin kung anong milagrong mangyari diyan sa 23. Okay, patuloy nga tayo dito sa video at pakinggan tong iba pang binabanggit dito ni Sarah. Hirap mag-recall from memory. Kasi Pero Nagloading. parang ibig sabihin po ba nun, parang kumbaga parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas. Meron din po kayong sinabi. Sorry. Paano siya? Hindi naman Sorry po. Nagtatanong lang. Okay, relax guys, relax. Don't draw me. Relax. Sinabi na sa Senado po, enjoy lang tayo. Relax Hindi na mababalik sa Pilipinas. Napansin niyo mga kababayan, may nagsabi na relax lang, enjoy lang tayo. Kasi naka-CCTV sila diyan sa labas. Tinitingnan ng ICC kung merong gagawin na medyo offensive na parang dito na nagsisigaw, di ba? Bawal yun doon sa ICC. Nasa Rule 17 of ICC na bawal atakihin sa anumang paraan, social media man, digital, at personal, bawal atakihin ang mga administrator ng ICC, ang mga judges at prosecutor. At kapag gagawin yon ay madagdagan ng sentensya ni Digong. Ayan, kaya dito, bait-baitan ng mga mukha nito eh. Sabi nga ni Sarah, relax lang, ganyan. Tapos pangiti-ngiti, malumanay, mabait. Bait-baitan ang mukha. At nagbabanggit ng Diyos. Grabe naman. Ay, ako, mahiya akong bumanggit ng Diyos. Kung ganun ako noon na pinagmumura ko ang Diyos, tapos ang mga pari pinagmumura, di ba? Mga santo sa simbahan, pinagmumura niya. Kay Kibuloy naniwala. Kaya kung sino man ang Diyos ni Kibuloy, yun yung Diyos siguro ni Digong. Sabi nga nila, sila yung sa impyerno eh. Si Sarah ang presidente, si Digong yata ang ang hari. At kahit si Satanas ay tatalsik daw eh. Patalsikin daw ni Digong si Satanas sa impyerno. Siya yung upo doon sa trono. Nasabi niya yan noon eh, narinig ko noon. Kaya kahit siguro ang langit, kapag napasok ni Digong ang langit, ay sisipain ng Diyos eh. Diba? Pinagmura nga niya dito sa lupa pa, lalo na kapag makarating siya ng langit, sisipain niya ang Diyos doon. Yun. At ngayon na wala na siyang kakampi, ang kakampi niya ay karampot na lang, diba? Pamilya na lang. Tatawag na siya sa Diyos. Grabe naman yan na kung ako'y Diyos, padalhan ko yan ng kidlat eh. Patamaan ko yan ng kidlat para mamulat sa katotohanan. Diba? Tatanggapin ba kaya yan ng Diyos, mga kababayan? Pag-i-comment nyo nga. Tatanggapin ba ang taong sobrang kasalanan? Sa lahat ng utos ng Diyos, lahat ginagawa niya eh. Yung adultery, diba? Ginagawa niya yan. Pagpatay, ginagawa. Ang pagtampalasan sa pangalan ng Diyos, ginagawa. Ewan ko lang, honor your father and your mother kung ginawa niya yun. Pero karamihan ay nagawa niya eh. Kaya pati Diyos yata galit sa kanila. Kaya ito na yung kapalaran nila ngayon. Dahil kahit Diyos ay walang sinasanto eh. Kahit mga santo sa simbahan ay takbuhan eh. Kasi grabe. Terrorize lahat, pati mga pari. Pari ay walang imik eh. Okay, tapusin natin tong video. Guys, relax. Meron po ba kayong ibig sabihin doon na sorry, pasensya na po Okay, kayo. no worries. Nagtatanong lang ako, nagka-clarify lang po ako kung ano pong ibig sabihin po. Ang ibig sabihin nun is yung discussion sa Senate. Okay. Meron silang discussion kung tama ba ang ginawa, hindi ba tama ang ginawa, illegal ba ang ginawa, hindi ba illegal yung ginawa. Sabi na nga, it was an extraordinary action. So, na anong pagtatalino
na nila doon, whether it was kidnapping, it was an extraordinary condition, it was whatever. Hindi na nila bumalik yan. Sinandiyan siya sa loob. Hindi na nila bumalik doon. And the only way na makalabas siya is through the system. Inside the ICC. Yun yung experience. Pero confident naman din ang buong pamilya and the legal team. Buong Pilipinas confident. Buong mundo. Best siguro if you ask the Attorney Kaufman na Ito, dito tayo magtapos. Confident pa daw na makalabas si Digong eh. Makalabas naman yan hanggang pintuan lang siguro dyan. Pero hindi sa makalabas ng... Kung makalabas man yan ng Netherlands o The Hague, papunta na yan sa maximum prison sa Sweden. Doon sa malamig na mga lugar dyan sa Europe. Dalawa lang daw pagpipilian eh. Isa ang Sweden na maximum prison at merong isa na binanggit, nakalimutan ko yun. Kaya ito, ano na lang to eh, parang huling sayaw na lang to eh, huling El Bimbo na lang ito. Formality na lang itong paglilitis eh. At sigurado na ano na yan eh, na prejudge na yan ng taga-ICC noon pa eh. Noon pa nagbaba na ang ICC ng hatol, 2019. Doon na lang, nagdrama-drama na lang sila ng hatol mismo sa korte nila eh, wala si Digong. Meron nga tayong video niyan eh. Hinatulan nila si Digong, sila na lang. So invalid na hatol yun kasi wala si Digong. Pero prejudge na yan. Itong kaso ni Digong ay hinusgahan na ito ng ICC noon pa. Parang ano na lang ito ngayon, formality na lang. Yan ang katotohanan nito. Kahit anong gagawin pa ni Kaufman, Nicholas Kaufman, yung kanilang lead legal counsel na magaling daw, na dating ICC judge din. Ibig sabihin kung galing sa ICC yan, ay kaibigan na yung mga judge and prosecutor dyan. Kaya pwedeng lulutuin si Digong sa sariling mantika niya. Dahil kay Kaufman, sabi ko nga, mga puti yan eh. Hindi yan loyal sa Pinoy. Kaya kung magkasala man ng Pinoy, hindi nila papanigan yun. Kahit na lead counsel pa siya ni Digong, kahit nagbabayad si Digong, wala sa European ang itong mukhang pera na dahil nagbabayad ka ay papanalo ka nila. Hindi pwede yun. Sa kanila ay dipinsa ka talaga nila sa legal way. Pero kung kulang ang ebidensya mo, talo ka talaga. Kaya ito, luto na to eh. Naluto na ito noon. Parang ginagawan na lang ng reenactment kung movies pa. Diba, naka-prejudge na ito eh. Alam na natin ang mangyayari niyan. Kaya itong mga sinasabi nila Sara na makalabas pa daw, makalabas nga yan pero papunta na sa doon sa malamig na maximum prison kung makalabas yan sa Netherlands. Hindi na yan makabalik sa Pilipinas. Sigurado ako, kung makabalik yan ay isara ko tong channel ko. Yan yung pustahan natin mga kababayan. Magsara ko. Kasi ang prediction ko ay prediction eh. Hindi pa ako nagkamali sa prediction ko kasi bago ko bibitawan ang prediction ko ay pinag-iisipan ko yan, tinitingnan ko ang sitwasyon, ang mga ebidensya bago tayo magsalita ng tapos. Kaya yan. Yan ang ating video ngayon. Balikan nga natin itong una dito. Ito, sasang-ayon ba kayo dito na babanggitin ni Digong ang pangalan ng Diyos? Ito. Nga ihatag nga na daw niya kuno sa Ginoo kung unsa may mahitabo sa iya bahala na so be it. Iya nga mensahe sa inyo kinangutanon mo kog mensahe niya para sa inyo. Grabe no, biglang liko eh, biglang twist, galing impyerno. Diyos na naman ang pinag-usapan ngayon. Grabe. Hindi na talaga kapanipaniwala yan. Kasi noon pa man, kalaban niya na ang simbahan, kalaban niya ang mga santos, ang mga pari, ang Diyos pinagmumura niya, mga taga-ICC pinagmumura niya. Walang tatayo sa harapan ni Digong noon. Lahat ay tumbay. Dahil sa, kaya nga bilib sa kanya ang mga ang mga mahihina ang utak, bilib na bilib sa kanya. Iron Man daw.
Ngayon nasaan na yung Iron Man, di ba? Ayan na. Yan na yung kaparusahan sa mga nagsasabing Iron Man. Maganda sana kapag pagtanda ka na, matanda na. Maganda sana na ang katapusan mo ay katulad nila Biden, di ba? Nag-resign sila Biden. Tapos na ang termino, di ba? Yung ibang presidente sa US. Nag-resign na walang kaano-ano. Walang kadumi-dumi, walang kadungis-dungis ang record. Ang ginagawa nila ay ginagawa lang nila ang trabaho at hindi inahaluan ng gaya nito. Kaya kung hindi maparusahan si Digong sa history of the Philippines, ay manatiling ano yan, manatiling maraming bibilib dyan at maraming gagaya kung hindi maparusahan. Kasi sabihin nila, si Digong nga hindi nakulong hindi rin tayo makulong. Kaya sabi ni Luke Espiritu, dapat lang merong maisulat na ganito, na merong naparusahan sa pandarambong. Sabi ni Luke Espiritu, dapat daw bitahin itong si Digong para hindi na mapamarisan at maisulat sa history books na ang kasamaan ay hindi talaga pwedeng gagayahin ng sinuman, na sinumang makapangyarihang tao na gayahin ang ganitong nangyayari. Alright mga kababayan, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam. God bless the Philippines.